Kamusta mga ka-Alpha Adventure Farms? May bago akong balita sa inyo, no? Recently, I have launched yung Farm 360. So, tungkol ba saan ito? Last year, nagpapahiwatig na ako na mayroon akong ilo-launch na service. Ito yung para doon sa mga kliyente na nagtatanong paminsan, hindi naman ganun kadalas. Minsan, natatanong ako kung pwede ba daw ako na magtayo ng farm. Sabihin, from nothing to everything. Mula sa wala, magtatayo ka na ng farm. So, may lote, may facility, infrastructure, may mga alagang hayop. Isama na pati yung training. No? Training para sa may-ari o doon sa mga caretaker niya. So, naisipan ko nga i-launch ito ngayong April. Itong panibagong service ni Alpha Adventure Farms na ang tawag ko ay Farm 360. Bakit 360? It's a 360-degree solution kasi It's an end-to-end livestock farm development service. End-to-end, ibig sabihin nun, gusto mo ng farm, wala kang lote. Dahil wala kang lote, natural, wala ka pang mga bahay ng mga hayop na gusto mong alagaan. At dahil wala kang lote, wala pang infrastructure, natural, wala ka pang mga aaalagaang hayop. No? At dahil wala ka rin aaalagaang hayop, malamang hindi mo pa alam yung dapat mong gawin kung paano alagaan yung kung ano man ang gusto mong alagaan, di ba? So, lahat ng mga yung apat na factors na yon, pasok na siya doon sa Farm 360 service. It's an end-to-end livestock farm development service, no? So, ito yan, no? When you visit Alpha Adventure Farms' website, alphaadventure.com, click niyo yung menu. Ayan. Tapos services. Nakikita ba? Ayan. Services. Sa services may Farm 360. Okay, ayan. Scroll lang kayo. Ayan. Pinaliwanag ko na sa page na to kung ano ba tong Farm 360 na to. It's an end-to-end livestock farm development service. So, in Tagalog, in the vernacular, doon ko na lang siya explica. Kami na ang maghahanap ng farm lot. Kami na rin ang magtatayo ng facility. Kami na rin ang magsusupply ng mga gusto mong alagaang hayop na meron din kami. No? Hindi naman ako magpo-propose ng dinosaur dahil wala ako nun. Pang-apat, yung cultural management training. Kasi ayoko naman na naitayo ko nga yung building ng farm mo, nahanapan ko ng lupa, nalagyan ko ng laman ng mga alagang hayop, tapos hindi mo naman alam paano aalagaan. So, isama na natin pati yung training. Exclusive training with you, your family. Isama mo na pati mga caretakers mo. Dapat kasama sila. Para hindi na rin ikaw ang magtuturo sa kanila. One time, big time na pagtuturo na lang. Training. No? So, yung apat na yon kasama doon sa Farm 360. An end-to-end livestock farm development service. Now, doon sa mga sigurado ko itatanong nyo, magkano? Diba? Now, ang itatayo namin at kung gaano kalaking lote ang hahanapin at kung ano yung mga ipopropose naming mga alagang hayop na pupwede sa loting yon ay nakaangkla relatibo dun sa budget ninyo. Diba? Alam nga mag-propose ako ng 100 baka kung ang budget mo ay 1 million. Diba? Baka wala mang 500 square meters na lupa man yung 1 million na yan, no? So relatibo doon sa budget nyo, kasi dito sa page na to mayroon na akong program na form, no? Interview form ito. Ang daming tanong dito. Sinadya akong maraming tanong hindi para mambuisit kundi para makuha ko yung mga detalyeng kailangan, no? Nang sa gayon makapagbalangkas ako ng proposal na tailored fit doon sa ini-envision mo, ini-imagine mong magiging farm mo. At pangalawa, maliban sa kailangan talaga detalyado ang detailed, yung detailed ang usapan natin, ay para na rin masiguro ko na yung mga mag-fill out dito, yung talagang may budget na at interesado talaga at hindi yung parang nakikiusyoso lang. Ano ba yung Farm 360 na yan, no? Sa dami ba naman ng format to, kung hindi pa naka-ready ang budget mo at nakikiusyoso ka lang talaga, tatama rin ka mag-fill out nito. No?
Pero kung sigurado, decided ka talaga, nandiyan na yung pera, hindi mo na hinahanap sa kalawakan ng perang pambayad, walang dahilan para hindi ka sipagin na i-fill out itong form na to. Ano ba yung mga tinatanong ko sa form na to? Yung personally identifiable details mo, like yung pangalan mo, mobile number, and then yung goals and vision. Importante sa akin malaman kung ang gusto mo ba ay small family farm lang, medium size na commercial farm, or yung large scale na. Nang sa gayon, I can make some commentary kung na kaya ba ng budget na in-indicate mo yung vision mo. Kasi kung malaki ang vision, lampas pa sa frame ng cellphone ang vision mo, at ang budget mo ay nandito, ayan, sakto lang nakita sa frame, gagawin natin per milestone yan. Nandito yung gusto mo, pero ang kaya ng pera mo ay dito pa lang, gagawin natin milestone by milestone yan, step by step. Kung gusto mong ganun. Kesa naman sa walang simulan. So, goals and vision. Ano pa? Tinatanong ko din dito kung maliban sa mga alagang hayop, gusto mo rin bang mag-alaga o magtanim ng specific na mga crops, pananim? Anong mga pananim yon? Sa location naman, ano yung criteria mo for selecting a farm location? Gusto mo ba yung malapit sa palengke? Hindi problema tubig? Of course, di dapat problema tubig. Yung soil quality, meron ka bang specific requirement? Kasi baka naman ang gusto mo yung soil quality, pwede ang ganitong klase ng crop. So, it has to be considered. We have to consider that when we start searching for a farm lot. Hindi po pwedeng hanap lang kami ng lote na hindi naman pala pasok doon sa balak mong mangyari, balak mong gawin. Ayan. So, ano pa yung mga tinatanong dito? Farm infrastructure. Anong facilities yung gusto mong makita? Gusto mo ba ng bodega, barns, storage facilities, processing areas? Halimbawa, kung gusto mo ng goat dairy farm, so kailangan ng ng milk parlor. Hindi po pwedeng wala nun kung dairy. So, gusto kong malaman yung anong mga facilities, buildings, yung gusto mong meron doon sa loob, ng farm mo. Meron ka bang specific preferences or requirements pagdating sa design and layout ng infrastructure na ipapatayo? Specific amenities. Gusto mo ba ng may irrigation system ka, renewable energy, gusto mo naka-solar na lang? Gusto mo ba ng on-site housing para sa mga trabahador mo? Okay, ano pa? Livestock and crops. So, tinatanong ko din dito kung anong mga hayop ang gusto mong alagaan. Pwede mamili ka, manok, different kinds of ducks, different kinds of chickens, birds like pigeons, pabo, guinea fowl, gansa. Gusto mo ba ng mga ruminants like kambing, tupa, baka, buffalo? Anong mga hayop ang gusto mong alagaan? Indicate mo dito. May specific breeds ka ba na gusto? Halimbawa, in-indicate mo goat. Baka naman ayaw mo ng bower, gusto mo Anglo-Nubian or vice versa. You have to indicate dito. Kaya hinihingi ko na rin yung mga details dito And then budget and timeline. Mahalaga na you inform us kung ano yung budget mo para sa gusto mo. And then timeline, naghahabol ka ba? As in, magpapa-birthday party ka ba on your 60th birthday at gusto mo na ibida sa mga kumpare, kumare, kaibigan mo yung bagong gawa o bagong tayo mong farm. Kailan kaya yon? 3 months from now? 1 month from now? So, indicate mo yung budget tsaka deadline mo para dito. Nang sa gayon, makapag-feedback din ako kung kaya ba ng budget mo yung ganun ka tawag dito, ganun kabilis na expectation when it comes to the deadline.
Ayan. Then resource management. Tinanong ko dito kung yung farm mo ba ay operational year-round ang gusto mo o gusto mo yung seasonal lang. No? Seasonal lang. Ano ba yung halimbawa ng gawain sa farm na seasonal lang or yung farm na seasonal lang? Yung mga crops, no? Halimbawa, yung farm mo gusto mo palay lang, hindi naman kailangang binabantayan yan ng caretaker araw-araw. Yung mga ganon. No? And then labor and management. I ask in this form kung involved ka ba as the customer, as the client sa day-to-day operations or mag-hire ka ng farm managers and workers. Kasi baka mamaya matulungan kita doon sa paghahanap din ng tao. No? But I don't have a manpower agency, ha? Medyo masalimuot doon. Ayoko munang pasukin yung manpower agency na yan. So, long-term plans. So, tinanong ko rin dito yung long-term plan mo. Para may consider natin. No? Kasi baka mamaya, gusto ko parang nakaabang na, kumbaga yung design. Nakaabang na for that expansion. Nang sa gayon, kapag dumating yung another budget mo for that long-term plan, hindi ganun kadami yung babagbagin natin, sisirain natin para lang itayo na naman yung mas malaki, mas magarbo mong plano. No? And others, so yan, ganun. Kung tutusin, konti lang ito eh. Konti lang ang tanong. No? Well, actually, konti nga lang ang tanong. Pero I need those details, no? For me to be able to, for me and my team, to draft, to design a proposal that is in alignment to your short-term and long-term goals and vision para sa sarili mong farm. Okay? So, saan ulit pupunta? alphaadventure.com/farm360. alphaadventure.com/farm360. Doon yung makikita yung mga ini-scroll ko sa phone ko habang nagdi-discuss dito. Okay? So, walang strict budget dito. So, babalangkas kami ng proposal ayon doon sa budget ninyo. Okay? Pwede ba yung pwede ba yung magtatayo lang kami ng farm, maghahanap lang ng lot. By the way, ito pala, before that. Initially, lahat ng mga farm lots na tinatarget namin dito ay within the Tarlac province lang muna. No? Bakit within Tarlac province? Bakit di pa pwedeng sa Masbate yan? Di pa pwedeng sa Zamboanga yan? Palawan. Makakarating doon. Makakarating doon in the future. But for the meantime, gusto ko kasing ma-monitor ko siya within close proximity kung nasaan ako. Kasi nasa Tarlac talaga ako, di ba? Dito ako nakatira. Kung nagpapahanap ka sa Palawan, paano ko i-monitor yan ng Well, posible naman, no? Pero gusto ko kasi yung monitoring ko habang bago pa lang yung business model na to, gusto ko intense yung monitoring ko. Kung po pwede nga lang araw-araw nandun ako, gagawin ko dapat yan. No? And I prefer na araw-araw talaga akong nandoon. Physically, hindi lang yung tatawag-tawag ako doon sa mga taong nandoon, i-video ko lang, no? Ayaw ko yung ganun. Gusto ko nandun ako physically, no? Sa umpisa. No? Kaya lahat ng mga farm lots na hahanapin ay within the Tarlac province muna. For now. No? Isa yun sa i-consider nyo. Nakasulat din naman sa page yun na nilagay ko initially lahat ng mga farm lots na tatayuan, kung gusto ninyo, ay within the Tarlac province. Okay? Ayun, in the future, we're going to branch out to other municipalities outside the Tarlac province. Or other provinces rather, not just municipalities. Okay? For more information, reach out to me doon na lang sa website, no? alphaadventure.com/farm360, or you may also call me at 0917-162-9758. Better to send me a text message muna before you ring that number, because
Lahat ng unregistered number sa phone na to ay hindi makakatawag, no? So mag-text muna kayo. Magri-ring lang ang number ko at magmumukhang na-block kayo. So ang gawin niyo, mag-text muna kayo and then I'll mention as well yung name ninyo at anong purpose niyo, bakit kayo kumokontak sa akin. And then i-schedulean ko yan, then I will call you back. I-register ko yung number niyo sa phone book ko nang sa gayon when you're the one who's going to call me back, will call me back, papasok na ang call ninyo. Okay? Okay? So, 0917-162-9758. So, that's all for now. This is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.